Nagsimula ang series sa isang tumatakbong lalaki sa kagubatan dahil hinahabol ng isang halimaw na kulay tae. May iba din namang mga sundalong knights na naroon pero wala silang kaya sa mga mabilis na halimaw. Kaya kinain sila ng mga monsters. May nanunood na isa pang sundalo at isang pari na natatakot. Saka din sila nahanapan ng isa pang monster na tinalon ng napasigaw na sundalo at tumakbo si Padre. Sa kabilang banda ay nahabol na ng monster ang batang lalaki na tumatakbo at binangga. Nakapagtago pa ang bata sa isang mababaw na butas at pilit siyang inaabot ng bunganga ng monster kaya napasigaw siya na tinatawag ang kasama. Dumating naman si Silo na tumalon mula sa itaas at winasak ang halimaw gamit lang ng espada. Sinabi ng nasaktan na Dorter na patayin na lang siya at saka ibalik kalaunan sa ibang katawan na mas malakas. Pero ipinaalala ni Silo na kapag paulit-ulit na ganun ang nangyayari ay nakakalimutan nila ang sarili. Kaya pinalakas ni Dorter ang isip at tinanggal din lang ang nakatusok sa tiyan kahit masakit. Sila ang mga tinatawag na heroes na inilalaban sa frontline bilang kanilang parusa sa kanilang nagawang mga kasalanan. Pinagalitan ni Silo ang kasama dahil imbes na tumakbo ay pilit pa kasing nagnanakaw kanina ng mga kahon kaya nasaktan. Sinabi ni Silo na nakita nitong may 5,000 na mga monsters ang nakitang paparating. Natakot si Dorter pero ipinaalala ni Silo na hindi sila pwedeng tumakbo dahil pasasabugin ang kanilang mga ulo. Kaya sinabi na lang ni Dorter na hindi bale dahil pwede naman silang mag-resurrect sa ibang katawan. Pero muling ipinaalala ni Silo na kapag mangyari ito ng paulit-ulit ay magiging walking zombie sila. Aalis na sana sila nang makita ni Silo ang laman ng box na ninakaw ni Dorter. Kaya pinagalitan ng bida ang kasama dahil bakit nagnakaw ito ng kabaong. Nagrason pa si Dorter pero sinabi ni Silo na tutuliin ito bago siya makain ng mga monster na paparating. Kalaunan ay binuksan nila ang kabaong at nakita ang isang babae sa loob. Inakala ni Dorter na isa itong prinsesa. Pero sinabi ng nagalalang Silo na isa itong goddess at kailangan nila itong iwan doon. Sinabi ni Dorter na ang pagkakaalam sa mga goddess ay mga giant na nakakatakot. Natigilan sila ng makarinig ng pakakak mula sa malayo na alam nilang mula sa mga sundalo ng imperyo na pinagsisilbihan. Nakita ni Dorter gamit ng matalas na mata na inaatake ng mga monsters ang mga sundalo na walang laban na kinakain ng buhay. Tinaga ng isang sundalo ang isang monster na namatay. Samantalang patuloy lang ang iba sa pagkatigok dahil pinagkakatay lang sila ng mga mas malaking mga halimaw. Sinabi ni Dorter na magtago na lang sila saka lumabas kapag ayos na ang lahat. Pero sinabi ni Silo na may tsansa pa ang lumalaban ng mga sundalo at kailangan nilang gawin ang misyon na iligtas ang sinumang tao na makita. Kinuha ni Silo ang armas saka sinabing lalaban sila at ililigtas ang makakaya. Natigilan sila nang ulitin ito ng goddess na nagsalita at lumapit sa kanila. Sinabi nitong si Silo ang napili na knight. Saka pa nagpakilalang isa siyang goddess na tutulong sa pinipili nitong knight na si Silo. Tapos sinabi ng batang babae na kapalit ng pagtulong kay Silo ay dapat himasin ang ulo niya. Kumpirmado na ni Silo na goddess nga ito dahil sa ugali na iyon. Saka din nagpakilala ang babae na si Teorita. Sinabi ni Teorita na sabihin ng bida ang gusto at tutulungan ito. Pero sinabi ni Silo na naiinis sa mga goddess saka din tumalon para umatake sa mga halimaw. Sinabi nitong maging support si Dorter na naging tagasilip nga ng posisyon ng mga monster. Nagulat si Silo nang nasa likod lang nito si Teorita na sumusunod. Pero sinabi ng nainis na bida na umalis ang babae doon para hindi siya maistorbo. Ilang mga monsters ang tumatalon kaya kaagad na ginamit ng bida ang power at ginawang bomba ang blade na itinapon sa ulo ng isang halimaw saka din sumabog ng malakas. Kaya nagulat ang goddess sa nakitang kakayahan ng bida. Ilan pang mga monsters ang pinasabog ni Silo at sinabi sa isang sundalo na tumakbo. May pinasabog pa siyang dumating at iniligtas ang isa pa. May lumapit naman kay Dorter na isang halimaw pero ginamit naman ni Dorter ang armas at tigok din ito. Patuloy lang sa pagpapasabog si Silo ng mga halimaw at sinabi sa captain na kukunin ang natitirang mga buhay pang knight saka din tumakbo. Tumalon siya ng mataas at pinasabog ang maraming mga monsters. Pero nahagip siya ng isa at nasugatan siyang napa-atres. At muntik pang makain ng buo pero iniligtas siya ni Dorter. Saka din sinalubong ng matapang na Silo ang maraming monsters para tapusin. Samantalang nakabuntot pa rin sa kanila ang goddess. Kalaunan ay nagpasalamat ang mga knights sa dumating na bida. Pero nang makita nito ang tato ng pagiging hero sa leeg ni Silo ay nagalit ang knight dahil ang mga hero doon ay tinuturing na pinakamasamang tao. Naiinis ang mga knights dahil niligtas sila ng hero. Sinabi ni Silo na may paparating pang mga halimaw kaya umalis na ang mga sundalo. Pero imbes na magpasalamat ay tinutukan siya ng espada ng knight kaya tumayo din si Silo para maghanda. Nagsalita bigla si Teorita na naiintindihan si Silo. Pero iba ang takbo ng isip ng knight at inakalang kanidnap ng bida ang goddess. Kaya naglabas din ng armas ang iba pang mga knights.
Hinawakan din ni Silo ang armas pero inawat sila ni Dorter na sinabing huwag silang maglaban sa oras na iyon dahil may parating pang mga halimaw. Biglang nagsalita ang headquarters ng mga hero at sinabi sa dalawang bida na may malaki silang problema. Isang monster ang tumalon para umatake pero pinasabog ito ni Silo saka din sinabi sa kausap sa radio na sabihin na ang dapat sabihin. Sinabi ng HQ na ang main force ng Holy Knights ay patungo mismo sa kinaroroonan ng mga monsters. Ipinakita si Venatim sa base ng mga Knights na kasama nilang hero at nakikinig sa pinag-uusapan ng mga officers doon. Nagtanong si Silo kung alam ba ito ng mga Knights na kasama doon. At sumagot ang commander ng grupo na iyon talaga ang balak ng mga Knights. Sinabi ng bida na pinadala sila doon para mamatay. Subalit handa daw ang mga sundalo na mamatay para sa honor ng kanilang captain at kaharian. Kaya nasabi na lang ng bida na hindi nag-iisip ang mga Knights. Ipinaalala ni Venatim na kapag hindi nila nailigtas ang mga Knight ay mission fail sila at paulit-ulit silang susunugin ng buhay. Kaya nagtanong si Silo kung nasaan na ang main force ng mga Knights para iligtas nila ito. Kaya agad itinuro ni Venatim ang lugar na kailangan nilang puntahan. Sinabi ni Silo na huwag nang balakin ng mga Knights na sumali sa main force dahil magiging pabigat lang sila. Saka din sinabihan ng mga Knights na magtungo sa timog kung saan sasalubungin sila ng iba pang mga hero kung saan sila maliligtas. Sabay bigay ng isang bag sa Knight na kahit gustong sumama ay walang magawa dahil mahina sila. Nagtanong ang Knight kung tutulong ba talaga ang bida sa kanilang captain. Kaya sinabi ni Silo na wala silang option dahil misyon nilang iligtas ang mga Knights mula sa kanilang kabobohan. Natatakot si Dorter at ayaw mamatay sa laban. Pero sinabi ni Silo na kung ang nais lang niya ang masusunod ay hahayaan na mamatay ang mga Knights. Pero kapag nangyari kasi ito ay mas lalo lang silang mamaliitin ng mga walang utak na Knights. Kaya napapalakpak si Teorita at nakumbinsi si Dorter. Sa camp ng Knights main force ay nakita nila ang pagdating ng mga halimaw. Kaya agad silang naghanda sa pakikipaglaban at nag-formation sila kaagad. Sinabi ng kanilang captain na babaeng si Pataush na lalaban sila hanggang huli. Nakaabang ang mga tech weapon ng mga Knights at paglapit ng mga halimaw ay nagutos ang captain na umatake sila kaya pinasabog nila ang mga monsters na natigok. Pero hindi pa tapos dahil may second wave pang parating at may mga giant monsters. Kaya ginamit naman ng mga tao ang kanilang mga mas malaki na laser gun at pinatamaan ang mga malaking monsters na namatay. Nasa tabi lang sina Silo at Dorter na nanunood at sinabi ng bida na malakas ang armas ng mga Knights pero wala silang sapat na bala para dito. Bago lang sa kanila yung flag ng mga Knights na iyon kaya sinabi ni Dorter na hayaan lang nila ang mga ito. Pero pinagalitan siya ni Teorita na huwag daw maging bakla. Sinabi ng Knight na wala na silang bala kaya sinabi ni Pataush na gumamit sila ng kahit anong armas kaya sumusulong naman ang mga pikemen. Pero nakalapit na ang mga monsters at kinain ang mga nasa frontline na nagsisigaw. Saka din nagkasalubong ang mga pikemen at mga halimaw sa battlefield. Habang nanunood ang mga bida ay sinabi ni Silo na siguradong may grupo pa ng mga monsters na aatake sa likod. Pero pagtalikod ni Silo ay wala na si Dorter na umalis. Pero may iniwang sulat na magnanakaw daw sa mga Holy Knights ang may sakit na klepto. Dahil dito ay nainis si Silo na paparusahan daw ito kalaunan. Sinabi ni Teorita na siya lang ang naroon kaya magpatulong na ang lalaki sa kanya. Nakita ni Silo ang battlefield kaya agad na ginamit ang flight booster nito sa paa at tumalon-talon para pumunta sa battlefield. Agad siyang nagtapon ng mga sumasabog na blade at nakapatay ng mga monsters. May isang binalak siyang kagatin pero inislice niya ito ng blade. Saka din pinasabog ang iba pang naroon. May ipinalipad na mga itlog ang ilang long-range monster sa ere na pinatamaan ng mga Knights ng palaso. Pero marami sa mga ito ang nakalapit at natutunaw yung mga nadaganan ng mga tao. Tumalon si Silo at nagtapon ng kutsilyo sa isang long-range na monster kaya ito sumabog. Patuloy lang sa pagtatapon ng mga blade si Silo sa mga monsters. Kaya napansin siya ng babaeng captain dahil sa mga fireworks. At dahil sa mga pagpapasabog ni Silo ay naubos ang mga monsters sa wave na iyon. Nang wala na ang mga monsters ay nilapitan ni Pataush si Silo at nagtanong kung sino ito. Lumapit si Teorita at sinabing hindi siya dapat iniwan ng lalaki. Kaya nagulat si Pataush dahil bakit naroon ang goddess e pinadala nila ito. Inakala ni Pataush kung inatake ni na Silo ang transport team nila pero sinabi ng bida na ligtas ang mga ito. Saka ipinaliwanag na wala siyang kasalanan sa pagkakalaya ng goddess at sinabing hindi ito nakipagkasundo kay Teorita at sinabi sa goddess na hindi siya ang knight niya. Sinabi ni Pataush na magpaliwanag si Silo kung bakit naroon. Pero sinabi ng bida na saka na lang dahil naroon na ang Demon Lord. Saka din ipinakita ang corruption na dulot ng Demon Lord na ginawang monster yung lumilipad na wild geese. Isa itong malaking monster na parang tower. Inutusan nito ang pag-atake ng mga monsters nitong malalaki. Kaya agad inactivate ng natakot na knight ang laser cannon nila kahit walang utos ang captain. Nataman nga ng malakas na laser cannon ang Demon Lord pero nakashield ito kaya hindi nasaktan.
Sa halip ay ibinalik pa nito ang mga laser attack sa mga knights na nalagasan ng tao at mga gamit. Muling nag-send ng signal ang Demon Lord kaya umabante ang mga monsters nito. Sinabi ni Silo na umatras na muna sila para mag-regroup. Pero sinabi ng Map Ride na pataush na lalaban sila hanggang wakas. Sinabi ni Silo na misyon lang nilang suportahan ang pag-alis doon ng mga knights. Dahil dito ay napagtanto ni Pataush na isang hero ang bida at inutusan nito na lumaban para sa dangal ng mga knights. Sinabi ni Pataush na magpaliwanag ang hero kung bakit nasa kanya si Theorita. At ang goddess ang sumagot na guide daw niya si Silo. Nagulat si Pataush na ang sikat na kriminal na Silo ang kaharap pero naistorbo sila sa pag-atake ng monster at nag-focus sa laban. Saka din nila nakita ang tunay na itsura ng napakalaking Demon Lord na may malaking mata. At ang mata pa nito ay isang kanya na nagtapon ng mga halimaw patungo sa mga tao kaya sila nasaktan. Agad pang gumalaw yung mga itlog ng halimaw at mabilis nilang nilapitan yung mga tao na kanilang kinain ng buhay. Dahil sa kaguluhan ay madali lang nakalapit ang iba pang mga monsters at pinagkakain ang mga natitira pang mga knights. Sinira ng mga halimaw ang gamit ng mga tao. Lumalaban si Pataush na sinabing huwag sumuko kaya maging yung mga sundalo ay patuloy lang sa pagkuryente pero natatalo na sila. Isang halimaw ang aatake sana kay Pataush pero pinasabog ito ni Silo. Saka din sinaksak ang likod ng halimaw gamit ang dalawang blade. Subalit saka din lang pinasabog ang monster na natigok. Naagaw ang pansin nila ng mga sumigaw na sundalo dahil na-overpower na sila ng monsters at sinira ang kanilang laser cannon na sumabog. Kaya nasaktan din ang mga bida. Nakita ni Silo ang natambo na goddess na sinabing tumayo ang knight nito. Sinabi ng nanghihinang goddess na oras na para gisingin ang power niya at gamitin ni Silo. Pero tumayo ang lalaki na sinisigaw ang pangalan ni Pataush para ito sana ang gumising sa power ni Theorita. Pero usok lang at ingay ng mga natitigok na mga sundalo ang sumagot sa kanya. At alam niyang patuloy na namamatay ang mga knights na ginagawang chichirya ng mga monsters. Sinabi ni Theorita na hanggat hindi ginagamit ng bida ang power nito ay marami pa rin ang mamamatay. Iniunat ng goddess ang kamay para daw sa victory ni Silo. Dahil wala nang ibang option si Silo ay pumayag sa gusto ng babae. Kaya pumulot ng naputol na espada ang bida at sinugat ang kamay para magdugo. Nag-bloodpack sila ng goddess at saka din kaagad din ilaan ni Theorita ang dugo ng lalaki kaya napasa kanya ang favor ng goddess. Nawala din ang sugat ni Silo pagkatapos ng pack. Kasabay ng pagdating ng mga monsters ay nagtanong ang goddess ng kung anong gagawin nito. At sinabi ni Silo na patayin ang mga halimaw. Kaya inilabas ng goddess ang malaking power magic sa ere kung saan lumabas ang napakaraming mga espada na umulan sa mga monsters at ipinako ang mga ito sa lupa kaya namatay ang maraming mga monsters. Sinabi ni Theorita na hawakan ng lalaki ang ulo nito bilang pagpapasalamat. Pero sinabi ni Silo na pagkatapos nilang mapatay ang maraming mga monsters saka nagtapon ng espada na sumabog pero buhay pa ang monster. Sinabi ng bida na bigyan siya ng maraming mga espada ni Theorita kaya nagpatuloy ang pagbibigay ng goddess sa kanya kaya patuloy din ang pagpapasabog ni Silo ng mga tinatapon na mga blade. Dahil sa mga pagsabog ay nagising ang nawala kanina na Pataush na nakita ni Silo. Sinabi ng bida na umalis na ito kasama ng mga tauhan. Ayaw pa sana ng babae pero sinabi ng bida na wala din siyang kayang gawin sa laban. Sinabi ni Silo na gagawin ang lahat para mapatay nito ang Demon Lord. At kung nakaligtas man sila ay saka sasagutin ng lahat ng gustong tanungin ng Knights Captain. Binuhat ni Silo si Theorita at kaagad na tumalon para lapitan ng Demon Lord. Nagtapon siya ng espada sa isang monster na sumabog ang mukha. Sinabi ni Theorita na excited itong lumaban para kay Silo. Pero sinabi ng bida na kahit goddess ay nanghihina din at saka na ito umatake kapag sinabi na ni Silo. Muli silang tumalon para iwasan ang pag-atake ng mga dumating na monsters. Saka ulit nagtapon-tapon ng mga blade na sumasabog. Marami pang mga monsters ang pinatay ni Silo gamit ang matalim na mga espada at ng booster nito sa paa na pangpabilis niya. Tumalon pa ng mas mataas si Silo at hindi makapaghintay ang goddess na gamitin ang power sa Demon Lord. Pero pinaghintay pa rin ito ng lalaki habang tinatakbo ang isang galamay ng monster. Tinakbo ni Silo ang mahabang ilong ng monster saka din nagpatalon-talon para makaakyat. Saka din niya tinapunan ng espada ang katawan ng monster kaya ito sumabog at nahulog ang isa nitong legs. Kaya nagalit ang monster na muling naging kanya ng mata na nagpalabas ng mas maraming mga maliliit na monsters. At sa pagkakataon na ito ay pinayagan ni Silo si Theorita na gamitin ang power nito kaya pinagpapatay ng goddess ang mga maliliit na monsters. Tumalon ang dalawa sa mukha ng malaking monster. Saka din gumawa si Theorita ng espada na malaki ang blade na nagustuhan naman ni Silo. Ginawa niya itong bomb sword saka din malakas na itinapon sa nasaktang pangit na monster. Saka din ito sumabog ng malakas samantalang naitapon ng mga bida palayo. Hindi pa tapos ang laban dahil naghilom ang monster saka din kaagad na inatake ang dalawa. Nasaktan ang lalaki na nawawalan ng malay pero ginising siya ni Theorita.
Sinabi ng babae na nangyari iyon dahil sa pagprotekta ng bida sa goddess. Natigilan silang bigla nang magsalita ang magnanakaw na si Dorter at nagtanong kung anong ginagawa doon. Nakita ng bida ang malakas na bomba na ninakaw ni Dorter kaya sinabihan itong may sakit. Pero masaya si Silo sa binuksan at inactivate ang bomba na ninakaw ng bata. Agad siyang tumalon saka din inilagay ang bomba sa katawan ng nag-heal na monster. Saka din tinangay ni Silo ang dalawa at sumabog ang malaking halimaw. Pagsapit ng liwanag ng araw ay nagtakbuhan ang mga monsters na maliliit at naligtas ang mga knights. Sinabi ni Theorita na dahil sa ginawa niya at power ay nararapat daw na purihin na siya ni Silo. Kaya sinabi ng bida na ayos ang ginawang pag-survive ng batang goddess. Pero hindi pa din ito sapat kay Theorita na lumalapit-lapit dahil gustong mahimas ang ulo nito. At dahil makulit ay hinawakan ni Silo ang ulo ni Theorita. Pero paghawak nito ay may isa pang goddess na naalala si Silo. Saktong ng oras na iyon ay nasa likod nila si Pataush na masama ang tingin kay Silo dahil sa status ni Silo na pinakamababang klase ng kriminal. Saka sinabi sa goddess na ninakaw daw siya ng mga heroes sabay tinutukan ng espada si Silo. Pero sinabi ni Theorita na Destiny ang nagdala sa kanila sa landas na iyon at mas naniniwala ang goddess sa knight nitong si Silo na tatalunin ang kahit sinong demon lord. Sinabi ni Pataush na makinig si Theorita sa kanya at layuan si Silo dahil pumatay si Silo ng isang goddess noon. Kaya nanlaki ang mata ni Theorita. Ipinakita noong dinala si Silo sa isang hearing na nakatali ang mga kamay. Dati siyang isang captain ng Holy Knights. Pinaratangan siya ng mga hukom sa pagpatay sa isang goddess. Nagpapaliwanag si Silo kung anong nangyari kung bakit sila naipit pero hindi nakikinig ang prosecutor at judge. Ipinapaliwanag din niya na inutusan silang puntahan ng 11th Demon Lord kasama ng goddess na malapit sa kanya. Pero sinabi ng hukom na wala silang iniutos na ganun kaya napasigaw si Silo na sinabing nagsisinungaling ang mga kausap. Saka pa ipinipilit ng mga hukom ang ginawa ng bida na hindi naman niya ginawa. Ipinaliwanag ni Silo na siya ang captain at nasa battlefield sila kaya gumagawa siya ayon sa naisip na paraan. Inamin ng bida na pinatay niya ang goddess na si Senerva kaya nagalit ang mga audience. Pero sinabi din ni Silo na inutusan silang iligtas ang isang unit pero wala silang nakita. Sa halip ay Demon Lord ang naroon at nahirapan sila sa laban saka pa walang dumating na reinforcement na inaasahan nilang darating sana. Nagkwento ang malungkot na Silo na ginawa nila ang lahat pero nasa limit na sila. Maging ang goddess na kasama ay naubusan din ng lakas dahil sa pagdepensa sa kanila. Sinabi pa ni Silo na kapag naubusan ng power ang isang goddess ay nagiging mahina ito at walang laban. Kaya nais ng Demon Lord na gawin itong isang malakas na demon infected. Ito ang ayaw mangyari ni Silo kaya kahit masakit sa kalooban ay pinatay niya ang sariling goddess para maiwasan itong makorrupt. Nakikinig ang mga audience pero sinabi ulit ng hukom na walang ganun na naitala sa record kaya nag-iimbento lang si Silo. Saka pa sinabing ginawa ito dahil sa sariling interest. Sinabi ni Silo na mahalaga sa kanya si Senerva dahil matagal na silang nagsama. Pero nagdesisyon ng hukom na patigilin na ang hearing. Sinabi ng bida na huwag silang basta maniwala ng walang patunay sa simbahan at mga militar. Subalit pinadapa na siya ng mga guards at saka inapakan sa ulo para hindi na makapagsalita pa. Dahil dito ay napagtanto ni Silo na ang mga kaharap pala ang mismong corrupt na hinahanap. At sila din ang nag-set up sa kanya at sa mga kagrupong namatay sa pakikipaglaban sa Demon Lord. Kaya sa isip niya ay hahanapin ang mga ito para makapaghiganti. Kasabay nitong binasa ng hukom ang sentensya sa kanya na pagiging isang hero. Nagising si Silo at nakita ang naghihintay na Theorita. Nagtanong ang bida kung bakit naroon pa rin si Theorita samantalang sinabi na ng mga knights ang krimen na ginawa niyang pagpatay ng isang goddess. Saka din pinaalis ang babae para maghanap na lang ng ibang magiging knight nito. Pero sinabi ni Theorita na kahit ganun ang nakalipas ni Silo ay ito pa rin ang pinili niyang knight at hindi tatalikuran ang kanilang kasunduan. Nag-iisip ang bida nang biglang magsalita ulit si Venatim sa comms device nilang nakakabit sa kanilang katawan at sinabi nitong may next mission na naman sila. Sinabi ni Theorita na kailangan ng power niya. Kalaunan pa ay naglalakad na sila kasama ng iba pang mga heroes patungo sa misyon. Sinabi ng boss ni Pataush na may demon na umaatake sa isang bayan kaya nag-alisan ng maraming mga tao doon. Kaya ipinadala na nila ang mga naunang heroes pero pinapapunta pa rin ng captain para pangunahan ng misyon. Sinabi pa ng boss na kung makita ni Pataush ang isang pari ay pakamustahan ito. Habang kumakain ay nagtanong si Theorita kung sino ang mga kasama ni Silo. Ipinakilala ni Silo si Norogale na isang feeling hari. Sinubukan niyang nag-alsa para paalisin ang mga kurakot pero siya ang ginawang terorista at pinarusahan na maging hero. Ipinakilala din si Tatsuya na pinakamatagal ng hero sa kanila. Tahimik lang ito at nawawala sa sarili dahil maraming beses na siyang namatay at nakalimutan na ang tunay na sarili. Kaya sinabi ng bida na mas mabigat ang parusa ng pagiging hero kaysa kamatayan.
Pagkaabot nila ng bayan ay walang pakialam ang mga tao doon dahil mga hero sila. May nakita silang mga sibilyan na nagpapatulong sa mga sundalo tungkol sa mga nawawalang asawa pero sinabi ng mga sundalo na wala silang magagawa. Nagtanong si Silo sa isang babae kung nasaan ang tunnel na minahan. Pero sinabi ng babae na wala nang saysay ang pagdating ng mga ito doon saka din umalis na umiiyak. Kaya napabuntong hininga si Silo na aalis na sana ng isang bata ang magturo kung nasaan ang tunnel. Sinabi ng bata na tatay niya ang isang manero na nawawala sa tunnel at gustong makita. Kaya nanlaki ang mata ni Silo at tahimik lang na umalis. Habang naglalakad ay sinabi ni Venatim na ang mga bakal na nakukuha doon ay ginagamit sa paggawa ng sacred seals. Pero naapektuhan na ito ng mga monster demons. Nagtanong si Theorita kung ano ang sacred seal. Kaya sinabi ni Silo na ang halimbawa nito ay ang kakayahan niyang gawing bomba ang mga espada. Maging si Boss King ay may kakayahan din na sacred seal kaya lahat ng mga naiimbento nitong bagay ay nagiging armas kung gusto. Ipinakita ni Norgale ang ginawang lampara na kayang magpalabas ng ilaw mula sa araw na kayang tularan ng init ng araw. Masaya si Theorita pero sinabi ni Silo na hindi ito sapat para manalo sila. Sinabi ni Venatim na ang lalabanan nila sa oras na iyon ay isang monster lotus. At dahil siya ang inatasan na CEO nila bilang mga heroes ay umalis si Venatim para daw bantayan ng bayan. Sa loob ay nagtrabaho ang mga heroes na bumasag ng bato. Gusto daw ni Theorita na tulungan ng bida pero sinabi ni Silo na ayaw nitong sayangin ang lakas ng goddess sa ganun lang. Dumating ang hukbo ni Petaush na sinabi kay Theorita na pwede naman itong sumama sa hukbo nila para mas ligtas. Pero sumagot ang goddess na mas gusto nitong samahan ang bida. Kukulitin pa sana ni Petaush ang goddess pero sinabi bigla ni Norgale na huwag itong makulit. Napatanong si Petaush kaya sinabi na lang ng bida na ito ang ugali ni Norgale. Sinabi ni Petaush na alam na nitong si Dorter ang nagnakaw kay Theorita noon at inutusan ng bida na huwag nang magsisinungaling. Pero sumagot ang bida na sinabing hindi ito posible saka napaisip na baka may balak ang mga knights para magamit si Theorita. Pero umalis ang babae na sinabing sa isip lang ito ni Silo. Pagbutas nila ng isang bahagi ng kuweba ay nakita nilang may mga halimaw sa loob. Kaagad itong inatake ni Tatsuya gamit ng palakol nito. Saka din nagtapon si Silo sa halimaw na balak tumakas. Saka din pinagtatapos ni Tatsuya ang iba pang mga halimaw na pinag-slice ng kanyang palakol. Kaya natigok ang mga halimaw. Sinabi ni na Silo at Norgale na hindi na kinailangan ni Tatsuya ng backup pero nakitang pagod na ito. Agad silang nag-set up ng bakod na nilagyan ni Norgale ng kanyang sacred seal. Nagtanim-tanim sila ng mga bakal doon para gumawa ng sacred seal barrier. At dahil excited si Theorita na tumulong ay pinagbigyan ito ni Silo. May iniayos na defense mechanism si Norgale. Pumulot siya ng bato at tinapon kaya kaagad na lumabas ang defense mechanism ng inayos ni Norgale. Nagtanong si Silo kung paano makakalapit ang mga knights kaya inilabas ni Norgale ang isang susi para matigil ang machine. Pero mamamatay daw talaga ang mga knights. Kaya hinawakan ng dalawa si Norgale at inutusan na activate lang ang dapat nilang gamitin. Kaya napilitan si Norgale. Habang nagluluto si Silo ay kulang ang init kaya sinunog ni Norgale ang naluluto gamit ng mainit na liwanag nito. Saka din sila kumain habang pinag-uusapan ng budget nila mula sa military. Sinabi ni Theorita na gusto nitong purihin siya ni Silo dahil isa siyang goddess. Pero sumagot si Silo na kung gusto ng babae ng papuri ay sumali ito sa mga Holy Knights. Pero ayaw ng babae dahil si Silo ang gusto nito. Nakatanggap sila ng tawag mula kay Petaush na sinabing inaatake sila ng mga monster at kailangan ng mga heroes. Ipinakita nga sina Petaush na kaharap ang mga monsters na sinira ang kanilang depensa. Sinaksak ng captain ang unang monster. Saka din tinagpas ang iba pa. Pagdating ng mga heroes ay nakita ni Theorita na mga dating tao pala ang mga halimaw na kaharap nila ngayon. Kahit naiinis si Silo sa mga knights ay kailangan nila silang protektahan kaya nagtanong siya ng order ng captain. Sinabi ni Petaush na paligiran ng mga monsters kaya kaagad na nag-utos si Boss Hari. At umatake naman ng brutal na Tatsuya at pinaghahati ang mga monsters. Nagtanong si Theorita kung pwede pang maibalik sa dati ang mga monsters pero sinabi ni Silo na hindi na. At wala na silang magagawa kundi patayin na lang ang mga ito para matapos ang kanilang paghihirap. Saka din pinasabog ang maraming mga monsters. Kaya naging matapang din ang mga knights na umatake. Kalaunan ng matapos ang laban ay naduduwal ang mga knights dahil unang beses nilang makalaban ng tao na naging monsters. May nakita silang isang manero na sinasabing may naririnig na boses. Kaya nainis si Norgale dahil kawawa ang mga tao na hindi nakalabas at sinabi kay Petaush na iligtas nila ang mga sibilyan na natrap sa kuweba. Hindi sana papayag si Petaush pero nagtanong ito kay Silo kung ilan kaya sa mga knights niya ang mamamatay kapag iligtas nila ang mga sibilyan. Sumagot si Silo na marami ang mamamatay pero biglang sinaway ng isang kurakot na pari si Petaush na huwag hingin ang opinyon ng isang kriminal.
Kaya nagalit si Norgale na gustong suntukin si Padre dahil sa walang pakialam sa mga sibilyan pero hinawakan siya ng mga knights. Sinaway din siya ni Silo na sinabing tumigil ito baka pasabugin yung leeg niya. Naaalala ni Silo ang bata na naghihintay sa tatay nito kaya nakonsensya siya. Sinabi niya kay Pataush na silang mga hero ang pupunta at magliligtas sa mga Monero na natrap. Masaya si Teorita dahil akala niya kung sasama siya sa laban. Pero pinaiwan siya ni Silo dahil masyado siyang mahalaga para matabunan sa kuweba kapag gumuho ito. Nagreklamo si Teorita na sinabing trinidor siya ni Silo. Pero ipinaliwanag ni Silo na galit siya sa nagutos sa kanila na pumunta sa kuweba na iyon. Samantala ay ipinakita naman ng mga miners na buhay pa at nilalabanan ang mga umaataking halimaw. Napasok na sila ng halimaw pero biglang nagsisabog ang mga ito dahil sa pagdating ng mga heroes. Inutusan ni Norgale si Tatsuya na umatake kaya hinati nito ang isang malaking uod. Naglabas ng malagkit na net ang iba pero pinaghahati niya lang ito. Saka din minurder ang mga monsters. Kaya amaze naman ang mga Monero na nanunood. Tinapunan din ni Silo ng granada na espada ang natitira pang kalaban na sumabog. Sinabi ni Norgale na good job daw para sa mga nakasurvive na mga Monero. Kalaunan ng ayos pansamantala ang sitwasyon nila ay ipinakilala ni Silo si Norgale na isang hari ng mga tao. Saka ipinakita ni Norgale ang kakayahan nitong Sacred Seal para bigyang lakas loob ang mga tao. Nagpasalamat ang boss ng mga Monero at sinabi ang nangyari sa kanila. Mas marami daw sila noon pero simula nang makarinig sila ng boses ay ilan sa kanila ang naging halimaw. Iyon daw ang umpisa kung bakit sila nabawasan. Nang makapagpahinga na sila ay sinabi ng mga heroes na kailangan nilang makipaglaban para makasurvive. Sinabi ng boss hari na lakasan nila ang loob. Pero bago pa sila makaalis ay ilang halimaw ang dumating na umatake at isang lalaki ang naihagis na iniligtas ni Silo. Sinabi ng mga hero na kailangan ng mga Monero na lumaban at protektahan ang mga sarili. Sabay pasabog sa ilang halimaw at sinabing kailangan na nilang manatili doon para dumpensa. Natatakot ang mga tao dahil alam nilang wala silang laban. Pero matapang si Norgale na pangunahan ng mga kasama na parang isang tunay na hari. Saka marami pa silang pinatay na mga monsters. Sinabi ni Silo na huwag silang mag-relax dahil anumang oras ay pwedeng umatake ulit ang mga monsters. Napapagod na daw ang mga tao kaya nagsalita si Norgale na parang hari. Sinabi nitong alam niyang natatakot ang mga tao pero manotivate silang magpatuloy. Kaya tumayo ang boss ng mga Monero na kahit alam nitong pinakamababang kriminal ang mga kaharap nila, ay mataas ang respeto sa kanila at handang lumaban kasama sila. Sinabi din ni Norgale na mahalaga ang buhay ng mga Monero at hindi hahayaan na mamatay na lang ang mga ito. Muling lumindol ang lupa kaya agad naghanda ang mga tao. May lumabas na monster na agad binato ni Silo ng sumasabog na armas. May lumabas pang dalawang uod na gustong kainin ng mga miners. Pero lumaban ng isa gamit ng pala at pinagpapalo ang monster na nasaktan. Kaya nagkaroon din ng lakas ng loob ang iba pa at pinatay nila ang isang monster. Naitapon si Norgale pero matatag nitong sinabi na ipagpatuloy nila ang pakikipaglaban. Pinasabog ni Silo ang ilan pang monster pero isang monster ang inatake ang foreman na nasaktan. Kakainin na sana ito ng uod nang biglang may lumipad na maraming mga espada at pinagpapatay ang mga uod na naroon. Dumating pala si Teorita na nagyayabang ulit at nagpasensya dahil nahuli siya. Nagpasalamat si Norgale sa pagdating ni Teorita. Saka din inutusan ng mga tao na maghanda ulit ng depensa. Nagtanong si Silo kung bakit naroon si Teorita at sumagot ang babae na tumakas ito. Nais nitong himasin ni Silo ang ulo niya pero sumagot ang lalaki at sinabing hindi gagamitin ang power ni Teorita. Saka sinabing huwag gawin ng goddess na mithiin ang paghahabol sa mga tao para lang mapuri siya kapalit ng mga mahihirap na ipapagawa. Kaya mas napahanga si Teorita na mas gustong mapagsilbihan si Silo dahil sa magandang pag-uugali nito lalo na at iyon ang trabaho niya bilang goddess. Tinipon nila ang mga espada at ginamitan ni Norgale ng Sacred Seal nito at ginawa nilang bakod. Pagdating ng mga monsters ay sinabi ng mga heroes na manatili lang sila sa bakod para hindi sila mamatay. Agad na pinagbabato ni Silo ang mga monsters gamit ng sumasabog nitong espada. At ayos na sana dahil ligtas sila sa loob. Ngunit bigla nilang narinig ang ingay na sinasabi ng mga Monero at nasaktan ang kanilang mga tenga kaya sila nasaktan na napaluhod. Tanging si Tatsuya lang ang hindi nakakarinig na lumaban. Agad nilapitan ni Teorita si Silo at ginamitan ng magic para hindi masaktan ang tenga nito. Pero ma-pride pa rin ang bida na hindi daw gustong matulungan ng goddess. Pero sinabi ng babae na naroon na ang Demon Lord. Saka din lumabas ang isang puno na halimaw. Sinabi nitong nahanap ang mga tao saka ulit nagpalabas ng ingay. Kaya nasaktan ang mga tao na hindi mapigilan ang sarili na naglalakad palabas ng bakod. Pinigilan sila ni Silo pero marami ang mga ito. Lumabas ng bakod si Tatsuya para labanan ng mga monsters kaya sinabi ni Silo na kailangan nilang tulungan si Tatsuya at pinagawa ang goddess ng maraming espada.
Kaya masaya naman si Teorita na naglabas ng maraming sandata. Nag-only tapon si Silo ng armas nitong sumasabog bilang support samantalang harapang lumalaban si Tatsuya bilang offense. Tapon lang ng tapon si Silo ng armas samantalang slice naman ng slice si Tatsuya na nagawang mahati ang katawan ng Demon Lord na nawasak. Pero nahuli si Tatsuya dahil decoy lang pala ang katawan na iyon at ipinakita ang tunay na kinaroroonan ng Demon Lord na isang halaman na may mata. Dumating ang mga late na knights para tulungan ng mga miners pero gumamit ng sound wave ang Demon Lord na ikinasaktan ng mga knights kasama ng captain. Tigok na sana sila kung hindi lang lumabas si Silo at iniligtas sila. Kaso ay ang loob naman ng bakod ang inatake ng kalaban at nahuli ang maraming mga tao. Iniligtas ni Norgale si Teorita at naiinis na ginamit ang nag-aapoy nitong lampara para sunugin ang halimaw na nagtago sa mga ginawang lupa kaya hindi napuruhan pero nasaktan na tumigil. Pero nahuli ang paa ni Norgale na naibitin kaya nabitiwan niya ang lampara. Agad namang hinila ni Tatsuya ang ugat ng Demon Lord at naging macho ang katawan saka hinuhugot ang Demon Plant. Agad itinapon ni Teorita ang magic lamp kay Silo para sunugin ang kalaban pero agad siyang ikinulong ng monster plant sa lumabas na mga ugat. Dahil dito ay napilitan si Norgale na kunin ang armas at pinagtataga ang sariling paa para makalaya habang galit na sinabing magbabayad ang monster. Saka din sinabayan ng pagkakahulog at tinusok ang mata ng demon plant na napasigaw. Naitapon si Norgale na nasaktan pero sinamantala ito ni Silo at sinunog ang demon plant gamit ng lampara ni Norgale. Kaya nasunog ang monster plant at ng mga ugat-ugat nito. Agad nilang nilapitan si Norgale at inayos ang sugat nito at pinigilan ang pagdurugo. Samantalang naging payat ulit si Tatsuya na nanghina. Kalaunan pa ay masaya ang mga tao dahil sa pagbabalik ng kanilang mga asawa. At binati din sila ni Venatim na nagre-relax sa bayan at sinabing magiging ayos lang si Norgale pero gagawing bakal ang paa nito. Narinig ng mga heroes ang panlalait pa rin ng mga tao sa kanila bilang mga hero dahil sa status na ito. Pero lumapit ang foreman na sinabing balang araw ay maiintindihan din sila ng mga tao. Saka nagpasalamat kay Silo. Lumapit ang batang babae kay Silo at may ibinigay na bulaklak kaya natigilan ang bida. Sinabi ng sumingit na Teorita na kung wala siya ay walang magagawa ang mga heroes. Inawat siya ni Silo na sinabing pareho lang silang bata kaya naiinis si Teorita. Lalo na nang magpasalamat ang bida at kinuha ang bulaklak. Saka lang nawala ang galit ng goddess nang ibigay sa kanya ni Silo ang bulaklak. Sinabi ng pari na paparusahan ng mga heroes dahil sa pagsuway sa mga knights. Pero sinabi ni Petaush na mas mabuti pa ang mga heroes kaysa sa tulad niyang may crest pero hindi naman nakipaglaban kahit kailan. Kaya napahiya ang pari na umalis. Saka din umalis ang mga knights. Nagpunta sila sa susunod na misyon at ito ay isang fortress. Nakita nilang maraming mga tao doon dahil sa paparating na festival. Marami ang nagbebenta at marami din ang bumibili. Kaya nakakuha ng maraming alak sina Dorter at Venatim na umiinom at nagyoyosi sa isang sulok. Sinabi ni Dorter na enjoyan nila iyon dahil ngayon lang sila makakainom ng ganon. Samantalang nasa tower naman si Tatsuya na nagbabantay. Pinuntahan ni Norgale si Silo at nagutos ito na dapat may alak sila. Pero ipinaalala ng bida na ginastos ni Norgale ang marami sa kanilang pera. Kaya umalis si Norgale na naiinis. Dumating si Teorita na gustong tawagin si Silo para sa festival sa labas pero ayaw ng bida. Kaya inaya na lang ng babae si Silo na maglaro ng board game at excited pa sana ito. Pero sinabi ni Silo na kapag si Venatim ang nagturo ng board game na laro ay na-scam lang siya. Nang malaman ni Teorita na nagbabasa ng poetry si Silo ay sinabi niyang basahin ito para sa kanya. Subalit ipinaliwanag din ni Silo na walang makukuha ang goddess doon dahil kathang isip lang naman ito ng isang tao na nais maging dragon. Nagsalita bigla si Petaush na dumating para daw kausapin si Silo. Nakisabat si Teorita na gusto ding sumali sa fiesta sa labas lalo na at kasama nila ang captain na si Petaush. Sa labas ay excited ang bata na nakakita ng candy kaya kuminang-kinang pa ang mata nito. Naamoy din niya ang niluluto na fried noodles sa isang tabi. Na-curious din ito sa ice cream na inaayos ng isang nagbebenta. Pero hindi ito kabisado ng bida kaya si Petaush ang nagsabi na ice cream ito. Kaya nagtaka si Silo na nakatikim na ng ice cream ang knight samantalang hindi pa niya ito alam. Binigyan ni Silo ng pera si Teorita kaya masaya ang goddess na nakipila sa mga bibili ng ice cream. Nang sila na lang ay sinabi ni Petaush na nagbago ang tingin nito kay Silo dahil sa pagligtas ng lalaki sa mga Monero na handa na sanang iwanan ng mga knights. Kaya napatawa lang si Silo. Sinabi ng babae na dahil sa pagkuha ni Silo ay lumabas na iniligtas pa nito ang goddess dahil noong una nilang makita ang kahon ng goddess ay dadalhin pala sana ito para pag-eksperimentohan ng military. Ipinaliwanag din ni Petaush na dahil sa pagpatay ni Silo sa isang goddess ay nagkaroon ng division ang simbahan at military. Dahil nais ng military na gumawa ng mga goddess na gagamitin bilang armas.
Pero dahil sa sunod-sunod na pagpatay ni Silo ng dalawang Demon Lord kasama si Theorita ay nagbago ang isip ng mga militar na asset nila ang goddess at huwag na munang patayin para sa experiment. Ipinaliwanag din ni Petaush ang iba't ibang mga power ng iba't ibang mga god. Pero alam na ito ni Silo na dating captain. Maging si Tatsuya daw ay galing sa ibang dimension na nasama ng isang goddess. Sinabi ni Petaush na alam na nito ang mangyayari kay Theorita pero sumusunod pa rin sila sa utos ng higher-ups. Napagtanto ni Silo na kaya pala suicidal ang captain at mga tao nito noon dahil alam nilang may ginagawa silang mali. Nainis na sinabi ni Silo na nagtanong kung anong next nilang gagawin para mailigtas pa si Theorita. At sinabi ng babae na kailangan nilang depensahan ang fortress. Kalaunan ay kausap ng boss sa fortress sina Silo at Venatim patungkol sa role nila doon na maghihintay sa fortress para depensahan ito hanggang mamatay. Kailangan daw kasi nila itong gawin para sa naisip na nilang plano. Mayroon kasing Demon Lord na gumagamit ng lason na hindi nila natatalo. Kaya kailangang maging sakripisyo ang mga heroes na panggamitan ng Demon Lord ng lason nito bago atakehin ng sniper na hinanda ng military. At kapag may tatakas na isa sa kanila ay pasasabugin lahat ang ulo ng kanilang grupo. Nainis na nagtanong si Silo kung may iba pa bang dahilan ng militar para patayin sila, kaya natahimik bigla ang CEO at naalala ni Silo ang masamang pari. Subalit ginamit ni Venatim ang talento nito na magaling sa negosasyon at sinabing mas maganda ang proposisyon nitong gawin nila at ng militar. Sinabi ng boss na wala siyang authority para aprobahan ang proposisyon ni Venatim. Kaya agad inutusan ng mentalist si Silo na hilingin ang approval ni Petaush. Pero bago umalis ang bida ay lihim na nagtanong si Venatim kung ano pang kailangan ni Silo. At sinabi ng bida ang lahat ng kailangan nila para madepensahan ang fortress na iyon at hindi sila matigok lahat. Nagdadalawang isip si Silo na makukuha ito ni Venatim kaya sinabi ng bakla na mukha siyang scam pero mayroong pagkakataon noon na muntik na niyang niligtas ang mundo sa pagkasira. Ipinakita ang nakalipas noong hinuli ng gobyerno si Venatim dahil sa inakala nitong pang-scam sa maraming tao na naniwala sa kanyang chismis. Pero sinabi ng interrogator na hindi lang isang katang isip ang isinulat na article ni Venatim na maraming mga royal blood at pinuno ng gobyerno ay mga monsters na nagbabalat kayong tao. Kundi lahat ng iyon ay totoo. Kaya siya paparusahan ng pagiging hero. Dahil dito ay nanlaki ang mata ni Venatim na sinabing nagbibiro lang siya. Pero wala na siyang nagawa nang may pumasok pang mga tao para lagyan ng tato ang leeg ni Venatim para gawin siyang hero. Balik sa kasalukuyan ay hindi makapaniwala si Silo na ginawa nga ni Venatim ang ipinagawa niya. Sa labas ay nagsusugal ang mga tao at nanalo ulit ang Madaya na bangka. Kaya sinabi ng sinubukan nilang biktimahin na alam na nito ang diskarte ng mga sugarol. Nagalit ang scammer na hinawakan ng damit ng kaharap. Pero bigla nitong pinutol ang kamay niya na nagdugo kaya napasigaw ang sugarol. Sige sugal pa more. Ipinakita ang nakalipas ni Sav na isa ring convict at assassin na kumakain ng tao. Siraulo ito na sinabi sa paring kausap na pumatay siya ng 12 katao sa loob ng 1 buwan. At hindi daw siya naapektuhan ng morality o kaalaman ng tama sa mali, kaya hindi makapagsalita ang pari. Dumating si Kafzen na tinignan ng mga tao na pinatay ni Sav. Saka nilapitan si Sav na sinabing magaan ang parusa niyang kamatayan. Kaya napatayo si Sav na ayaw nang sasabihin ni Kafzen. Pero sinabi ng nakangiting Kafzen na gagawing hero si Sav para maranasan niya ang hindi namamatay. Habang naglalakad ang mga hero patungo sa kanilang mga quest ay maingay si Sav na ipinagyayabang ang mga pinatay nito at ang dahilan kung bakit pinipili lang ang mga pinapatay. Kaya sinabi ni Silo na tumahimik na ito. Sinabi pa ni Dorter na magkakaproblema sila kapag natulog sa iisang kwarto dahil maingay si Sav. Maingay pa rin si Sav pero muli siyang inawat ni Silo na sinabing tumahimik na ito. Kaya nagsorry si Sav pero kinulit pa rin niya si Dorter. Ipinakita naman ang pagdating ng mga monsters kasama ng kanilang boss na Demon Lord. Sinabi ni Petaush na magpapaiwan doon ng 50 na sundalo. Pero para kay Silo ay kulang ito para depensahan ang lugar na iyon. Umaasa na lang sila sa mga convict na ipapadala ng kanilang boss. Sinabi ni Dorter na parating na ang mga monsters. Kaya ginamit naman ni Sav ang kanyang telescopic eyes at nakita ang mga monsters kaya nagulat si Petaush. Inutusan ni Silo si Sav na umpisahan ng patayin ng monsters kaya inilabas nito ang special sniper weapon na ginawa ni Norgale. Lumabas ang kakaibang bala na pinatamaan ang monster kaya nagsaya ang sniper. Sinabi ni Dorter na marami pang iba kaya pinatamaan din ito ni Sav at wasak ang mga monsters. Sinabi ni Silo kay Petaush na sharpshooter si Sav kaya maari na nilang ipagpatuloy ang paglalagay ng trap. Nag-usap pa ang dalawa habang patuloy lang sa pagpatay ng mga monsters sina Dorter at Sav. Nalaman ni Silo na hindi pala galing sa isang noble family si Petaush kundi ay ang high priest ang tatay niya. Pagkatapos ay bumalik na sila sa fortress at nakasalubong ang ilang mga knights na may kasamang goddess na si Pelmeri. Muling minaliit ng mga knights si Silo dahil sa record niyang pagpatay ng goddess at sinabi kay Pelmeri na huwag lalapitan ang bida.
Bago umalis ay sinabi ng Boy Labo na Horde na good luck kay Pataush na magpapaiwan dahil sa paparating na pagkasira ng fortress na iyon. Saka din sila naghiwalay. Narinig na daw ni Silo ang pangalan ni Horde na mayaman dahil sa pagbebenta ng alak. Pero yung mga alak nila doon ay parang ihi ang lasa. Naiinis si Sov dahil iniwan sila doon para mamatay. Narinig siya ng isang knight na kinwelyuhan ng hero. Automatic na naglabas ng patalim si Sov pero agad hinila ng isang babae ang kasamang sundalo kaya naligtas. Mabilis din si Silo na hinawakan ng kamay ni Sov saka nagtanong kung bakit ito kumilos. Kaya sinabi ni Sov na para mawala ang galit niya. Katulad din ni Silo na sinisipa ang bato kapag naiinis. Saka pa pinagkumpara ang tao sa bato na parehong parte ng nature. Loko-loko ang logic nito. Dumating si Teorita na nagagalit dahil tinakasan pala ni Silo. Sinabi ni Pataush na naglakad lang sila ni Silo sa labas para sa misyon. Pero mas nagselos ang goddess na nagtanong kay Silo kung bakit sila lumabas nang sila lang. Inilabas ni Pataush ang kinuhang berries para ibigay kay Teorita para mapacify ito. Ngunit mas nainis ang goddess sa inggit dahil masaya pumitas ng berries kasama si Silo. Kaya napa-atras na lang si Pataush na nagrason. Nais pagalitan ni Teorita si Silo pero hindi ito nakikinig na mas kinabasag ng goddess. Sinabi ni Teorita na nakita ang isa pang goddess kanina na 7 beses na hinimas ang ulo at gusto din daw niya kahit kalahati lang sabay baba ng ulo para hawakan ni Silo. Pero hindi ito pinapansin ng bida na nakakonsentrate sa mapa kaya mas nagmaktol si Teorita. Natigil lang sila nang may dumating para kausapin si Silo. Nagulat siya nang makitang ito yung mga Monero na niligtas nila noon. Gusto ng mga ito na tumulong sa pagdepensa sa fortress pero ayaw ng bida dahil mamamatay lang sila. Sinabi ng mga miners na mahalaga ang fortress na iyon dahil kapag bumagsak ito ay malaking epekto sa kanila. Dumating si Norgale na parang hari pa rin at sinabing welcome ang mga miners. Makakatulong daw sila sa pag-replicate ng kanyang mga sacred seals sa mga bagay na gagamitin nilang pangdepensa. Saka pa nag-speech si Norgale na pinakinggan ng mga miners at nagmarcha sila papasok. Kalaunan pa ay ipinaliwanag ni Silo ang plano nila sa pakikipaglaban. Inutusan ng mga kasamang hero na pangunahan at protektahan ng kada posisyon kung saan sila na-assign. Samantalang siya ang lalabas para salubungin ang Demon Lord para magamit ang patibong na hinanda sa labas. Nang kinakausap na ni Silo ang mga tao ay ayaw makinig ng isang kalbo na parang lalaban pa daw. Pero nagdugo ang isang tao na pinutulan ni Sov ng kamay saka sinabi ng manyak na makinig ang natakot na kalbo. Tinulak ni Silo si Sov sa gilid at sinabing epektibo ang ganon na method pero huwag na niya itong uulitin. Kaya naisip ni Sov na dapat patayin pala pero sinaktan ulit siya ni Silo. May sulat sanang ibibigay si Venatim pero ayaw na itong tanggapin at basahin ng bida dahil alam niya kung kanino ito galing. Sinabi ni Venatim na sayang naman ang ipapadala nilang army na tutulong sa kanila doon. Pero hindi interesado ang bida. Habang pinagmamasdan ni Silo ang mga Monero na gumagawa ng mga sacred seals sa pangunguna ni Norgale, ay binuksan ni Venatim ang usapan patungkol sa mga nagbabalak na ubusin ang mga tao sa mundo. Mayroon daw mga occult na nakikipag-ugnayan sa mga Demon Lord para ubusin ang lahi ng mga tao sa mundo. Ayaw maniwala ni Silo dahil conspiracy lang ito ayon sa mga ginawang article noon ni Venatim. Pero sinabi ni Venatim na anong gagawin ni Silo kung totoo ang mga ito. Kaya sumagot na lang ang bida na ang mga may pag-uutak nito ay mas malala pa sa mga alikabok. Pagsapit ng gabi ay nakita nila ang pagsugod ng mga monster horse na unang wave ng pag-atake ng Demon Lord. Mabilis ang pagtakbo ng mga kabayo kaya agad pinaghanda ni Norgale ang mga miners na dumpensa at pinatamaan nila ng magic attack ang ilang monsters na namatay. Saka din inactivate ang magic barriers na inilagay sa mga ginawang gate at nakuryente ang iba pang mga monster horse na bagsak sa lupa. Saka nagsaya ang pangkat ni Norgale. Sinabi naman ni Sov na hindi siya papatalo kay Norgale samantalang pinagbabaril din ang mga dumarating pang monsters sa ibang entrance. Kasama din niya ang iba pang mga sibilyan at naubos din ang mga dumating na monsters. Ganon din na pinagpapatay ng mga knights ang monsters na umatake sa kanilang poste. Lumabas naman sa battlefield si Pataush kasama ng mga hukbo nito at pinagpapaslang ang iba pang mga monsters sa battlefield. Ayos na sana ang depensa nila, pero nagulat sila dahil may mga dumating na archers na tao na nakasakay sa monster horses at sinunog ng mga ito ang kanilang gate na may magic seal. Dahil dito ay ni-disrupt ang power ng magic kaya nakaatake ang isang kabayo na sinira ang mga bakod. Nasira pa nito ang front gate na bakal at pumasok, at parang horror film na tinusok ang likod ng isang tao na sinubukang tumakbo pero naging lechon.